I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta This is my exposure. Pop that bottle, it's over. It's the end of October. Champagne on the shoulder. This is my exposure. Pop that bottle, it's over. It's the Good day everyone, this is Edward Tuki from Honda Cars Cainta, and today's vlog, magre-release tayo ng Honda City S variant na taffeta white. So ito yung unit. So na-prepare na siya, may tint na. Naikutan na rin natin kanina. May tools. Ayan. Sige. So yan, okay naman na siya. So later, papakita na lang natin, double check na lang sa client. So yan guys, mamaya papakita natin sa kliyente, tapos samahan nyo na lang ako, demo natin. Then pa double check natin kung may mga existing na damage ganyan para ma-correct na natin agad. So samahan nyo ako mamaya. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta I got it. Pop that bottle, it's over. It's the end of October. Champagne on the shoulder. This is my exposure. Pop that bottle, it's over. It's the end of October. Champagne on the shoulder. This is my exposure. Pop that all night long, but the feeling keeps kicking in. Beef with all the girls. Bullshit dripping out. Yun, yung mga habol sa promo natin. So papakita ko sa inyo kung ano mga promo natin. So kung yung mga interested kayo, please text nyo ako, or meron tayo sa Facebook, pwede nyo akong i-comment, message sa Facebook. So ito, yung mga sample natin. So from Honda City, as low as no down, zero, ano natin dito, zero down tayo dito. Sa cash discount, maganda yung promo natin dito for the City. Honda City V variant, zero down. Tapos for S variant, meron tayong pinaka lowest is 18,000. So 18,000 lang ang ilalabas nyo, mauuwi nyo na. Or for the S variant, zero lang. Then for the BRV, sa BRV natin, meron tayong zero cash out. Yan. So S variant, V, VX, may mga promos tayo. Pero as low as zero down. Based on 15% ha. So 15%, 15%. Then for the Brio, sa Brio din, zero down din. Brio, kung interested kayo sa Brio, zero down, meron tayo. Yan. HRV, Civic, CRV, meron tayong mga low down. Pero hindi sila kasama sa mga zero down natin. So sa 3 mains, or yung pinakamabenta natin mga unit like yung V, City, BRV, Brio, yan yung mga ano natin, may mga zero down. Tapos HRV, Civic, CRV, yan may mga low down tayo. So in 2024 natin, ito, kung may mga ano tayo, any takers dito sa Honda HRV natin, yan. V variant, tapos platinum or sorry, premium opal yung kulay niya. So ito yan. So yan, available yan. So chat nyo lang ako. So kung interested kayo, yun, may number ako, i-drop ko dito. Ready Viber and WhatsApp po. So maraming salamat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the Ayan, tapos na. Check na lang natin.
So yun, lalagyan na lang ng vanity plate. Yung loob, nirequest lang naman ng client na wag na lang tanggalin yung mga plastic. So, yan, okay na. Susi. Okay. Basta kinakabitan na lang ng vanity plate. Sunduin na natin yung client. So, okay na yung unit. Para ma-demo na natin and matapos na yung transaction. Makauwi na sila. So, samahan nyo na lang ako guys. So, yun. Check na natin. Ma'am, lagay ko muna dito sa likod yung ano. Double check nyo ma'am para maano po. Sige ma'am, ano muna. Sige. Yung tools para... Bro, kunin ko lang yan no. Pangalawang susi. Nandun na bala? Susi? Di pa. Saan? Akin na. Susi. Wala pa ako dito no? 10, 23. E41 323. Yes. Kunin ko na lang dito. Ay. Sakto. Ha? Mali sulat. Yung nakita. Buti na lang. Step mo. Start ko na lang no, baka mamaya Dinoble check ko lang ma'am kasi iba yata yung pagkakasulat. Pero ito yun ma'am, nag-start siya kasi dyan nakalagay E4I323. Dito kasi E4E. Mali lang yung pagkakasulat pero same lang ma'am. Ano yun, sir? Yun yung conduction sticker niya. Kumbaga yun yung identification ng kotse while brand new siya ma'am. So ito ma'am, check nyo muna para ano natin. Yung tools. Tapos yung jack ma'am doon sa may unahan, sa may driver side. Yung tools natin ma'am, actually ang kailangan mo lang naman tanggalin pagka na-flatan tayo, ganun. Kaya pang tanggal lang po ng tires. Yung reserve tire natin ma'am, nandito, since SUV siya, nandito sa may ilalim. Ay, susi. Sige, sige po. Yan yung reserva ma'am mo. Sa ilalim, yan. So yung pagtanggal niyan ma'am, ganito. Yung pagtanggal po ng spare tire dito, bubuksan lang natin yung dito. Hindi nilagay mo kaya nga hindi nilagay. Sige, okay lang po. Iaangat lang to ma'am. Pag angat dito ma'am, bago pa kasi kaya ang hirap na yan. Pagtanggal dyan ma'am, dito
Ito yung pantanggal po sa mga tools, no? Ito po yung gagamitin din natin para bumaba siya. Tapos yung tire sa baba, bababa po siya yung reserba. Meron. Ayun. Parang sa FX po yata ganyan din eh. Sa may baba po. Dito po nakatusok, no? Pero dito pa ito po. Yan. Yung spare tire po nandito rin sa labas. Tingnan mo pa. Sa may ilalim po. Mas maganda yan. Yan po. Tapos yan, dyan. Yung jack naman po natin, nandun naman po sa unahan. Yan. Tapos yun, sa tunog over for the S variant wala po. Tapos dito ma'am yung sa charger natin for V and VX lang siya. Pero sa second row meron naman siya. 12 volts. So bibili lang po tayo ng parang pinaka-pinya para sa USB. Ano? Na, Yung bilog, yes po. bilog po na ito. Parang cigarette lighter na Pero yung USB yung nasa output. yes po. Okay. Or pag sa mga ano po, sa mga Apple user po yata kasi type C na yata. Okay. And then ito yung susi natin ma'am. Ma'am, congrats. Ito. Ay, thank you. Dalawa. Double check ulit natin ma'am kasi baka magtaka ka. Yun nga. Sarado ko na po. Ito ma'am, sorry kanina 'di ba nakita niyo naman po 50-50 split type siya na fold. So pwedeng isa lang yung i-fold niyo kung may uupo dito para may compartment. Pero pagka hindi naman po kayo lagi, para mas malaking compartment mo, i-fold mo na lang siya lagi para mas malaki yung mapaglalagyan mo. Pero advice ko ma'am, maghanap ka ng tonneau cover para naka-flat siya. Anong tawag din, sir? Tonneau cover po. Tunog? Tonneau cover. Oo, nakita ko na yun. Tapos yun ma'am, pagsara dito, or dito, pwede rin naman. Yan. So, una nating check ma'am, double check natin si saan dito tayo. Kung may mga existing na gas-gas para kasi paglabas, wala na pong ano ng kotse. At least ngayon makita po natin, double check lang po natin. Pero na double check ko naman na siya kanina para at least makita nyo po personally. Pero pag sa gas-gas po kasi, mas pansin sa puti dahil medyo mas black yung gas-gas po. Tsaka kinagandahan po sa Honda, sa Honda, unlike sa mga ibang brand, yung puti kasi niya parang sobrang puti sa iba. Ito kasi madilaw siya. Then yung 3M tint natin ma'am, ito yung sinasabi ko sa inyo na nakaraan. Full front sa unahan, libre siya. Kasi yung iba ma'am dito lang, visor type lang, yun ang tawag doon. Tapos pag magpapa full front ka, additional 4,000. So ito, naka full around wrap po siya. Tapos pansinin nyo ma'am, hindi siya ganun kadilim, pero hindi ka kitang-kita sa loob. And then original 3M po yung kinakabit natin. So yan, okay naman po, no? Sa bubong ma'am, wala naman. Madalas dito, di naman kaya napapansin. Pero chinik ko naman na yung kanina. Dito sir, para mas kita mo. Sampa ka dito sir. Kasi normally yan, hindi masyadong chinecheck ng mga clients yung bubong. Kasi ang madalas talaga nagagasgasan dito sa may body. Then next natin na-check ma'am yung ilaw, lahat. Pa-start na lang po ma'am. So sa tint natin ma'am, huwag nyo munang ibababa, huwag munang pupunasan since kakakabit lang ngayon. Safe siya within 3 days, basta mainit yung ano natin, weather natin. Pero kung ganito pa ulan-ulan ma'am, safe siya hanggang 4 na araw. Huwag nyo po munang ibababa yung tint, yung windows natin. Yes ma'am. Sige ma'am, pa-start nyo po ma'am. Alam niyo ba ma'am? Kaya ba ma'am? Sige ma'am, ano po? Brake lang po for safety, lagi. Tapak po sa brake. Brake. Hindi, yan. Tapos, Okay naman. Brake ma'am, tapos Hindi, wala ka nang pipindutin dyan. push start dyan ma'am. Isang click lang po. Yun. First touch, first start nyo ma'am. Then pati yung hazard ma'am, yung triangle, paki-push po. Check ulit natin ma'am, yung mga ilaw. Check nyo po muna ulit So ma'am. yung fog light, auto po ba siya? Or Hindi pa po siya auto sir. ino-open. Yung DRL lang natin laging, pag in-start natin, laging nakano po. So ito, check nyo po.
Side turn lamp, yung sa signal light natin. Ito, naka-high beam na siya, ma'am. High beam na po siya. Yan, naka-high beam po. Pero try natin patayin ulit. Yes, yes po. Sabay switch din po. Fog lights niya, yan, LED na rin, LED yan ma'am. Ang hindi lang po LED ito, yung ano natin, combination kasi siya. Yung mga bulb. Ayan po. Then sa likod, kasi ito mama, lagi siya nakabukas lang. So hindi ito napapatay, itong DRL natin. Pag pinatay mo yung headlight, ito po, patayin ko na po para makita niyo. Lagi lang po siya nakabukas. Kasi safety feature din po siya. Daytime running light ang tawag po dyan. In case na mapadaan ka sa tunnel, tas nakalimutan mo lang mag-on, naka-on lang po yan. Kumbaga visible ka pa rin sa ibang mga motorists po. Check natin mami yung sa likod. Yan mo, may mga simpleng ilaw kasi kailangan din sine-check. Actually baka mamaya. Po, ano? LED na rin po yan. I mean yung brake lights po. Hindi po siya, yes po. Tapos hindi po siya namamatay, ganyan din po siya. Ah, Tapos, tapakan ko po ha, may third brake light tayo, tapos iilaw pa siya. Liliwanag pa po siya pag tinatapakan. okay po. Okay po. Reverse light, ito Or po. pag naka-handbrake lang po, tsaka umiilaw ng mga bang. Hindi po. Okay. Nakabukas lang po siya. Ito sir yung reverse light. May ilaw po. Third brake light po, yung nasa taas. May ilaw po. Yun. Pwede pa ulit ng reverse. Sige po. Tapos ito ma'am, kinagandahan kay Honda BRV din. Ito po kasi entry level po, di ba? Pero premium na po lahat ng mga features niya. Like may mga push start, reverse camera, tas yung mga ganito po kasi sa mga entry level po sa ibang mga models. Blinker lang yun nandito. Then meron tayong tinatawag ma'am na remote engine start. So ganito lang ma'am. In case ma'am, nag-park kayo sa mga open area, tas medyo mainit yung cabin nyo. Pindutin nyo lang yung lock ma'am, tapos i-hold nyo itong circle. Tapos mag-i-start po siya. Ito ma'am, pag nag-start siya, yung engine pati yung aircon nakabukas po yan. For safety po, hindi po siya madodrive na naka-remote engine start. Pagka pinush nyo po yung door, yung shift knob niya, mamamatay po yung mismong engine. Yun yung purpose po niya. Pagka open, pagka i-unlock po, i-unlock. I-unlock nyo lang po. Yan na sir. Tapos mamatay na siya. Hindi po siya mamamatay. Ang mamamatay na lang po siya pagka yung cambio sir. Like ito sir. Ito, check nyo po. Nakabukas po siya. Okay. Para lang po ang purpose niya talaga is lumamig. Pag galing ka sa labas. Po yung gear. Ngayon, pag ginalaw niyo po yung shift knob niya, mamamatay po siya. Kasi ang purpose lang po talaga is palamigin lang yung Palamigin. loob. Tapos yun ma'am, sige po. Okay na ma'am, dito muna ako. Demo ko muna sa inyo. Tapos double check natin ito mama. Ito yung maling sulat. Kasi baka mamaya, hindi ito yung ano yan. Tama naman po yan. Kasi yan mama. E41. Ito kasi E4E. I2. Mali lang sila ng sulat. Pero, pag hindi kasi ito yung susi niya, hindi may i-start. Ito ma'am, na-start naman po siya. So nagkamali lang po ng sulat. So yun ma'am, okay lang dito kayo muna sa kabila ma'am. Demo ko lang muna sa inyo. Edit sir, kasi ikaw lang gagamit eh. Dito sa likod po, okay lang sir. So yun ma'am, actually medyo simple lang naman yung ano niya. Ang pag-start lagi ma'am yun po, lahat naman ng automatic transmission po, kailangan po natin mag foot brake, tapos kahit isang click lang po. Yun lang. Dito muna tayo mag-start ma'am sa gilid. Sa gilid ma'am, ito yung sa side mirror, left and right. Pag nilagay po natin sa left, dito po sa pinakasagad, ma-adjust nyo po yung left na side mirror natin. Ito po yung parang joystick niya, yung adjustment po niya. Ayan. Pero manually po siya itutupi. Yes, sa pagtupi naman po manual po siya. Ayan. So, kayo na po bahala kung ano po yung pinakaset niyo dyan. Tapos dito po yung central lock. May hindi nakasara. Kayo yata naman. Yan. Yan.
So ito yung central lock, ito yung sa window ma'am. Pindutin ko na para hindi po nila mababa. Tapos for windows po, automatic po ito lang sa side na to. Ibig sabihin po ng automatic, pag tinodo mo siyang baba, mag-isa siyang bababa dito. Pag paangat, mag-isa siyang aangat. Unlike po pag dito kasi, pag pinush mo lang ng isa, bababa lang siya ng konti. Pag automatic ma'am, lang po yung ano. pag dito sa driver side po, para po kasi kunwari nasa like yung may mga parking ano po tayo, babayaran, isang babaan lang po. Tapos dito po sa side na to, yung vehicle stability assist, ito yung anti-skid. Pero maganda, normally lagi siya naka-on for the safety. Tapos yung vent natin ito, may silver accent. Yung mga sidings natin, silver accent. Ito po yung sa gas. sa gas po, dito sa passer ito. Paano po siya? Hahatakin lang po natin. Tapos mag-open na po siya. Mag-open na po sa labas. Pati dito po sa baba naman po yung sa engine bay. Atakin ko na po para ma-check niya rin po mamaya. Tapos ito po may Max Cool. Ang kinagandaan kasi ng may Max Cool, kung gusto mo agad lumamig yung kotse, ma-Max Cool mo lang siya. So lahat, fan, tas pati yung pinaka thermostat natin, naka-max po siya para lumamig agad once na naka-expose tayo sa araw. Pero ano po ito, sir? Ito sir yung thermostat. Pag Yung lamig po? yes sir, yung lamig. Tapos ito yung fan. Ito yung fan, ito yung thermostat or yung temperature. So mga ganyan po, okay na Ito po pong yan. ano, button na to, ano po? Ito pong button na to sir, ito po yung aircon or air circulator. Yan yung pag pinatay po natin sir, maaamoy mo yung nasa labas. Pag ginanyan mo sir. Maaamoy mo yung nasa labas. Kung medyo ano pong mausok. mas Mas maganda sir nakapatay lagi. Kasi pag nakabukas siya, maamoy mo yung usok sa labas. Plus, nakabukas kasi yung pinaka-vent niya dyan, yung parang higupan ng hangin niya. Yung air filter natin or cabin filter dito sa loob, mabilis siyang dudumi. Kasi nahihigop niya pati yung mga dust. Sa front sir ito, pag pinindot mo yan, dito lalabas yung hangin. dyan po. Yan sir. Pag dito medyo, wala. pag medyo nagpa-fog po, yan, pwede mo okay. gamitin yan. Tapos sa rear po, ito yung defogger sa likod. Kung napapansin niyo po yung mga guhit, umiinit po yan ma'am. So, normally lagi niyo pong patayin kasi nakakabasag po siya ng salamin pagka tanghaling tapat, tas plus yung init niya. Kahit tempered glass po yung nakakabit po sa atin. Then, yung sa mode dito po, gusto mong tanggalin doon, babalik siya dito sa normal. Kasama yung sa paa ma'am, feel nyo naman po. Or yung baba lang, or kasama yung front. Yan po yung mga modes. Pero normally ito lang naman po talaga. Tapos kayo na po bahala dyan. Ito po dapat laging off yung rear. Lagi po naka-off yan. Tapos yung Max Cool, yun po yung pag kakapasok nyo lang, medyo mainit yung cabin Max Cool. AC yan ang on-off ng ano, kung AC. medyo, Okay. di ba po yung mga lumang kotse kasi pinapatay muna bago patayin lahat ng engine. So ito, kahit wag na po, kahit diretsong patay na po siya. On-off ng aircon, ng vent, tsaka nito. Yan po yung pinaka-on-off niya. Pero kung gusto nyo lang fan, kaya nasa Baguio kayo, kasi medyo malamig na, di ba? Kahit di ka na mag-AC, papatayin mo lang siya. Pero fan po open. Fan lang naka-open. Kasi ito ma'am, alam niya naman na to naman. Ito yung sa Bluetooth hands-free, yan para kung gusto nyo ano. Tapos ito yung sa controls, kung gusto mong babaan yung volume. Tapos ito yung sa lights natin, on-off natin. Na po, no? Nakakonect yan sir. Baka yung volume mo dyan sir. Okay na po yung volume. Ay, nawala. Sige sir. Yan na ba yun, sir? Po. Mahina lang daw. Dito sir, mahina lang. Opo. Tapos, ang airbag natin ma'am dalawa. Front lang po, passenger and driver side. Sa top of the line po natin yung mga may side curtain airbags. Tapos dito ma'am, ito yung mga charger natin. Or pwede kayo mag-connect din dito mismo ng phone kung, pero lahat naman po ano dyan eh. Ba't nga Sa po may USB, phone yan? para ma-connect nyo sir, Okay. ma-connect nyo mismo yung phone, pwede yung patugtugin yung ano sir. Kung may mga, like yung sa USB sir, yung mga tugtog, Okay po. pwede kayong mag-save. Kasi dito ma'am, wala po siyang CD. Kasi normally lahat ngayon, nada-download na yung mga MP3. Ganyan, dito na po siya ilalagay. Tapos ito yung power outlet niya. Tapos dito po sa second row, meron din po siya. Meron Tapos yung vent sir nandito, na-check nyo na po. Opo. Nakapatay lang sir. Yung Na. lights po, saan po yung lights nito? Sa second seater. Dito sir, sa likod nyo po. Okay po. Yan. So ito yung mga map light ma'am. Gitna nyo lang po para pag binuksan yung pinto,
May ilaw lang siya. And then ito armrest, yan. Tapos ito po kasi 'di ba automatic transmission siya or CVT transmission po. Ito yung park, reverse, neutral, drive, sport mode kung gusto niyo po medyo mas aggressive yung engine. Tapos low speed, low gear, yan po yung mga pag-akyatan. Kung medyo hirap siya. May ano po siya dito eh, may parang pinipindot. Ano po yun? Kada lipat, pipindutin? Yes sir, for safety kasi kunwari ito, dilipat ko from reverse kasi hindi mo siya matutulak. Pindutin niyo po siya, tapos reverse. Yan po. Ngayon, pag nandito ka nyo sa neutral, hindi mo na actually kailangan ng pindutin siya. Pwede mong ganyan na lang. Kasi, ang kinaganda nito, kunwari, pag traffic ka, stop ka, di ba, neutral mo. Tapos pag go na, drive ka ulit, pababa mo lang. Ang kinaganda niya kasi, pag hindi mo napipindutin, minsan kasi di ba pwede kang sumobra, mag-reverse. Pipindutin mo, mag-ES mode ka or L. Yan po. So, pag kunwari, pag nasa traffic tayo, hindi mo na kailangan sir pindutin, bababa mo lang. Pero mas safe po kung pipindutin siya. Okay lang di po kahit pindutin. Sir, pagka sa traffic, pag nasa neutral ka or drive, kahit wag mo nang pindutin. Para hindi ka sumobra. Kasi minsan, nagkakamali, nakatutok pala sa reverse. Okay po. Baka umatras tayo. Kung gagawin nyo na sir, tutulak nyo lang yan. Pag tinulak nyo, nandyan lang yan sa neutral. So pag nag-go, drive nyo po ulit. Tapos never nyo pong gagawin yung pagka traffic, ipapark. Kasi magbubukas po lahat. Neutral lang po. So maganda neutral lang. Kasi kunwari, wag naman sana bigyan may pumasok. Kasi yan, may access na sila agad dyan. Pilitin natin, naka-drive po siya. Kasi, kaya po tayo nag-park, ibig sabihin, bababa na tayo. Yun kasi purpose talaga niya, for park lang siya. Kaya siya nag-open. So ngayon ito, nakalock po siya, di ba? Neutral, hindi po siya bubukas. Pero pag pinark nyo, bukas po lahat yan hanggang likod. So yan yung mga ano po. And then, sa likod ma'am, check po natin. Yan lang naman, basic lang naman po siya. Yung ano po, busina. Pwede Sa busina. Okay. Yan. Tapos meron siyang tinatawag na force alarm. Ang force alarm po, pag nilak natin to, tapos sapilitan siyang buksan, tutunog siya yung busina. Ganyan lang po siya. Safe na. Ang kinagandahan din po dito kasi ang susi po natin may immobilizer po siya. Hindi siya ma-hotwire. Pag wala yung susi ng kotse, hindi po siya may start kahit anong gawin niyo po. For the safety ma'am, kunwari nag-hazard kami, binili ka lang dun sa labas, patayin mo na lang siya. Para hindi mo, kasi pwede mo siyang naka-start lang nang walang susi sa loob. So madadrive siya. So for safety, Yun yung tinatanong ko po dati. Hindi nasagot nung ano eh. for safety, patayin po siya lagi. Kasi ganun din naman po ang logic niya. Kunwari ang kotse natin di susi. Iwan mo yung nakasusi, sumalis ka, nalingat Pero ka. halimbawa naman po, kaming dalawa ni ate. Ako may bibili na ako. Pwedeng iwan ko dyan Pwedeng iwan kung may maiwan po dito sa kotse. Yun po yung kinagandaan. Pero kung wala talaga, kasi ang sinasabi ng iba, paano yan kung iniwanan ko? Tapos may papasok. Madadrive talaga nila yun. Pero once na pinatay nila yan, di na nila mai-start yan. Wala nang chance na mai-start yung kotse. Pero ganun din po kasi yan yung mga Brio na disusi lang siya, iniwan mo, may chances kung talagang may masamang loob na papasok at i-drive nila yun, madadrive nila. Ang disadvantage lang nun, wala silang susi. Pag yung nakasaksak, di ba, normally may ganun, di ba? Naka-start, susi, tapos iiwanan nila, pupunta dun sa kung anong pwede nilang bilhin, i-hazard lang nila. Which is mali din talaga. So maganda talaga, kung ayaw nyo talaga siyang makarnap, patayin nyo talaga siya. Pero kung may naiwan dito, okay lang. Pero kasi masaklap dyan pag walang naiwan. Tapos may sumalis eh. so ibig sabihin niyo sir, hindi mamamatay yung engine kahit halimbawa nasa bulsa yung Yes sir, hindi mamamatay. Hindi mamamatay kahit lumayo. Ito sir, try natin. Pag ito, di ba? Labas tayo. Yung susi. Nasa inyo na ba ma'am lahat ng susi? Isa lang. Saan yung isang susi? Check natin. Hindi, may try lang ako. Ayan sir. Di ba yan yan, tumatakbo lang siya. Tutunog siya ng ganun. Kumbaga sasabi niya, boss, iniwanan mo nakabukas. May warning naman. Oo, may warning siya. Pero, pag dinenive mo, pwedeng may madrive mo talaga. Pero yung pinaka-point po kasi doon, pag iiwan niyo yung kotse, huwag niyong iwan naka-start. Kasi pwedeng masadisihan kayo. Sir, ba't yung sa S variant lang kaya yun ng manual, yung nawawala yung ilaw na to?
Ah, Or sa handbrake. Pwede ko pa yung handbrake. yan sir. Pagpatay yung ilaw. Pagpatay yung ilaw. Pero yung sa unahan sir, hindi yan namamatay ah. Yung day. Yes sir. Daytime running light kasi talaga to. Pag naka-park light, kasi di ba dati may mga park light, pati yan ilaw. Pag park light lang, hindi nakabukas yung... Yan sir, di ba? Ayan. Ayan, naka-ano lang siya. Yan, naka-park light lang. Lumilinaw pa po pala to. Lumilinaw siya sir. Ito, Pag inopen po tong headlight. hindi sir. Lilinaw siya pag pinatay mo. Kasi ang daytime running light, pag mahina kasi siya, hindi mo siya mapapansin. Pagka maano po. So ngayon, pag nag-park light po tayo, park light po yan po, di ba? Nakabukas yung fog lights, naka-ready na siya pati yung likod. Ginagamit po yung park light na yan, once na kunwari pag umuulan, kasi para may visible po dun sa likod na may kotse talaga, yan, nakabukas po yan. Kahit nakapatay po yung headlight. Yan. Tapos ma'am, check natin yung engine. Sige po. So yung ganito ba pinabrake din pa? Hindi na sir. Walang limit yung RPM yan. Ang RPM niya or yung speed niya kahit bilisan mo. Wala daw ba? Walang break-in sir. Kasi di ba yung iba dati, parang dapat mabagal mo muna patakbuhin or patakbuhin mo ng mabilis. Ito sir, kahit mag 100 plus ka, mapapatakbo mo na siya. Meron lang siyang limiter sa RPM para hindi mo ma-reach or mag-over yung pinaka natin, over reverb. Kasi makakasira ng engine yun eh. So dito ma'am, ang madalas lang naman i-check ito sa washer. Kasi yan yung lumalabas dito para mahugasan yung windshield. Dito po, yung pag ng coolant, hindi po dito dito po lagi. Sa coolant po. Dito po niya mapapansin sa gilid, sir. Dahil ikaw lagi magdadrive, sir. Turo ko muna sa'yo, ikaw na magano kay mamana. May linya doon, sir, yung pinakataas na linya doon. Yun yung pinakamataas lang. Yun yung pinaka-full mo. Huwag mo siyang isasagad hanggang doon sa takip. Sa may takay. Kasi may play So, yung... doon lang yan po eh. sa baba ng curve na pag ganun. Yes, sir. Yun po. Tapos yung pinakababa doon, yun yung pinaka-low. Saan nagsasali? Doon, sir. Yan po. Diyan po sa salin, sir. So, dapat po magsali na pag nandun na Dito, sa... sir, yung washer lang po. Dito lang po sa windshield. Ayun ang tubig nito. Kahit anong tubig lang po. Mineral. Pwede kahit hindi naman po. Poso. Yung mineral, sir, madalas sa ginagamit. Actually, sir, ma'am, may point si sir doon. Kasi ang mineral kasi ginagamit doon sa yung distilled water. Distilled water, sir, sa radiator natin. Kasi nga, pag mineral water or yung mga tap water lang, pwedeng mag-cause ng corrosion or kalawang sa may radiator. So, yun yung point doon. Kaya, pero, ano po yan, 100% naka-ano po siya, nakakulang. Bibili. Mas maganda po. So yun, pagka medyo bumaba yun sir, bili ka lang ng coolant. Basta doon ka na sa pinakataas, wag mong iaangat. Kasi may play yung ano niyan eh, yung sa reverse niyan, sa may pinaka-reserva niya. Tapos yan, pag nagpapatay sindi po, kasi yung aircon niya namamatay sindi, namamatay din tong sa pinaka-aircon natin na fan. So ito lang lagi yung dadagdagan ito. Ay yung langis. Langis po, ayun dito po, ma-check po natin. Pero yung langis po, dito lang po sa Honda natin papapalitan. Pero double check nyo lang po lagi, dito na lang po. Ayan po, may linya naman po siya. Hindi ko na po hugutin. Tapos, doon naman po yung brake fluid. So for safety, syempre yung preno din. Diba? Then yung battery natin ma'am, 1 year lang yung warranty, diba? 1 year, pero minsan, swerte mo kung lumagpas ng 1 year. Pero normally, pag palapit na po sa 1 year, minsan nadidiskarga. So pag nadiskarga siya, pwede mo naman i-claim basta 1 year yung battery, any Honda dealer po. Or kung gusto mo para less hassle ka na, para mas maganda na yung quality, mag-Motolite or kung anong branded po yung pwede mong ipalit dito sa ano natin. Then ito yung air filter. Sa air filter po natin sir nandito sa loob, fuse box, ito po yung computer box. Yung iba naman po, kinagandahan dito, kunwari pag binaha siya, pwede mo siyang baklasin. Kasi yung pinakamahal na part ng kotse. Ito po. Ito po yung brake fluid, ABS po natin. Pag may nakita po kayong tumutulo, ito po yun, sa aircon yun. So normal lang po siya. Ayan. Tapos, yung maintenance, na banggit naman po, every 10,000 or 6 months, whichever comes first. Ang warranty po natin is
3 years po, 3 taon or 100,000, whichever comes first. Mabuvoid ang warranty once na magpakabit po tayo ng mga unauthorized na or yung mga kailangan pong baguhin yung mga wirings like yan din po, or hindi po standard na size ng gulong. Kasi ito po kunwari, nagpapalit po tayo ng 17 inches. Pwede pa po siyang okay pa po. Pero pag inangat nyo pa, nag 18 inches kayo, pwede pong mag-void yung under warranty, yung under chassis natin. Sa ilaw po, pag nagpakabit kayo, well, LED naman na siya, so hindi mo na kailangan pa, diba? Paayos yung ganyan. O kaya, ano pa bang pwede? Basta may any modification po sa kotse, pwede pong may ma-void na warranty. Pagdating po sa mga pintura, wala po siyang warranty. Kasi po, normally, di po natin nakakontrol yun sa labas, pwede magasgasan. Unless, meron pong tatawag si Planta or si Honda na total kailangan po ng recall. Kunwari, yung kulay, kailangan may babaguhin or ayusin. Which is, hindi naman siya talaga normal na ginagawa. Kasi, maayos naman lagi ang pintura ni Honda. Doon lang po, kung may mga recall lang po. Pero, wala po talaga siyang warranty pagdating sa mga pintura. So, sa pintura po natin, once na magasgasan, dyan po pumapasok si warranty, insurance. Insurance po siya. So, yan. Tapos dito, sir, pagbaba, kung natin tutulak, kasi dati ganun tinutulak, diba? Kahit medyo mataas po, babaksak niya lang po, sir. Kasi po, pag tinulak niyo siya, sa totoo lang, medyo mas malambot yung mga kotse ngayon compare sa mga dati. Kaya kahit ganunin mo yung mga luma, okay lang po. Ito po kasi may tinatawag siyang crumple zone. Pag nabangga siya, pag napansin niyo po, pag nabangga siya, mas malaki yung sira niya. Pero pagdating sa loob, hindi ramdam ng tao yung loob, yung impact. Yun yung parang pinaka safety advantage niya. Kaya pag may napansin po kayo na, ay, ang lambot naman yan, nasira, ganyan. Hindi po kasi for safety po kasi. Ang kinagandahan po kasi niyan, ang kotse nag-absorb ng accident. Hindi po yung tao sa loob. So, pagdating po sa safety, wag naman sana, syempre, wag naman po. Pero may ganun pong safety feature siya. Na hindi po siya, kaya yung iba nga po, di ba, natutupi dito, tapos pag tinulak lang, okay na. Kasi nga medyo may malambot. Pero syempre, all the time, dapat lagi naka-seatbelt. Kasi yan yung talagang, yan yung pinaka-primary safety feature po. Tapos, ito ma'am, kung gusto niyo magpakabit ng mga, kung mahilig ka mag-camping, kung may mga plano ka mag-camping, pwede ka maglagay ng mga roof rail, pwede po yan dyan. Kasi ito ma'am, SUV po siya. Compact SUV po ang kinuha nyo. Hindi po siya MPV. Like yung mga iba, yung mga dating mobilyo natin, yan, mga Veloz, ganyan. Hindi po siya, mas mataas po yung natin, ground clearance. Actually po, 210mm po yung natin, ground clearance natin. Mas mataas pa po siya kaysa kay CRV, itong BRV. Mas mataas yung ground clearance siya, ma'am. Kasi sa max natin, 17 inches. 17 inches, 5 spoke na. Dito nyo minsan makikita, sir, pag yung spoke niya pang 5, compact SUV na siya. Okay. Pag pinansin niyo po yung mga, yung Avanza, ganyan, 4 lang siya. So yun yung mga features niya. Dito po, kabitan po ng roof rail. Yung mga, para mga basket sa taas. Meron po siya nabibili talaga para dito po. May mga ganito po siya, yes po. Kasi ito sir, yung regarding sa pagtupi, yan, manual. Hindi po siya man. Nakakatakot para pag ganun. Hindi po, sige sir, try niyo po. Wala sa loob. Wala po. Ayan. Nakakangilo. Kaya po. Kasi advantage po niya, kasi pag yung mga auto fold po siya, syempre pag normally mga motor minsan nasasagi, di ba? Bawal yung maganon, yung mga may motor na ganito. Nasisira po yung ngipin niya. Kaya pag na ganyan, okay lang. Mas mahal po. Yun yung disadvantage. Pero syempre for convenience, Isang pindot mo, lang yan. napo-fold mo siya. Yun ang advantage niya. Ito naman, ang advantage niya, mas mura siya. Pag kailangan. Wag naman sana. Pero mas mura po siya. And pwede siyang ganyanin po. So yun ma'am, check ko lang po. Ikutan nyo po, sige po. Ano nyo po muna. Kunin ko lang po yung gate pass. Tapos mamaya po picture tayo dun sa may unahan. Sige sir. Wait lang po ah. Sir, pa-assist na lang, palabas, kaliwa.
Sir, alalay ka na lang paglabas mo dyan. Medyo kanan ka lang ng konti. Kasi medyo malalim yung unahan. Ano sir, kanan ka lang ng konti. Kasi medyo baka ngumuso dun sa highway sir. Pwede po dito umano? Hindi, ano lang, konti lang sir. Kanan ka lang ng konti. Parang susete ka lang sir. Para hindi lang yung nguso sumayo dun sa mismong asfalto sir. Konti lang sir, parang ano ka lang. Parang feeling lowered lang sir. Saan pong kanan dito? Kakaliwa kayo sir. Kumbaga kakanan lang kayo ng konti para Okay. hindi lang kayo dun sa, may lubog. Okay po. Para hindi lang po kayo mangusuan. Pwede po dito lumiko ano? Kakaliwa, yes sir. Assist na lang kayo sir ng guardia natin. Okay. Kaliwa. Propia, sa sayad, hindi. So pag BRB pala, hindi siya sumasayad. Yun yung sinasabi natin. So okay na. Nalilista natin yung Honda BRV-S. So yun, tapos na rin sa wakas. So yun, Honda BRV-S variant na taffeta white. So pangalawang taffeta white natin yan. And then yun, meron pa tayong dalawang client. So abangan nyo. Itong kwento pala ng client natin. Yung client natin is from, para nag-inquire siya sa Laguna, summer sa Laguna. Tapos nakita niya tayo online. Nagtanong siya kung magkano yung offer natin. So una, trinay namin, may gusto siyang offer pero napaganda naman. So from, basta ang magiging down payment niya sa amin 50 or half 50% nung yung mga ano niya, yung pinag-applyan niya. So mas mababa tayo ng half dun sa presyo. So kung interested kayo, naghahanap kayo ng magandang deal for cash, PO, financing, especially financing lowdown. So inquire lang kayo sa akin. Ipa-flash ko yung number ko dito. Yung number natin ready for Viber and WhatsApp. Tapos meron pa tayong dalawang client, BRV-S na Meteoroid Gray and City RS. So this week din yung isa. Then next week or month end natin yung isang City RS. So yun, kung nagustuhan nyo itong video, please like, subscribe, please comment and share nyo sa mga friends nyo and family na bibili po ng any Honda models. Bigyan natin sila ng magandang deals. So yun, maraming salamat po and God bless po sa inyo lahat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit the beat, beat. I gotta hit the beat. I gotta hit. I gotta hit. This is my exposure. Pop that bottle, it's over. It's the end of October. Champagne on my shoulder. This is my exposure. Pop that bottle, it's over. It's the end of October. Champagne on my shoulder. This is my exposure. So yun, sa client natin, kay Ma'am Hana, maraming salamat po sa tiwala and sa pagkuha sa akin dito sa Honda Cars Cainta. And sobrang smooth. Medyo yun, may mga challenge lang tayo. Pero yun, natuloy pa rin tayo. Maraming salamat po. God bless po sa inyo.